Diba? Si David, a man with a heart after God. Yun ang title ni David. At maraming humahanga kay David, hindi lang sa panahon natin ngayon. Actually, kahit sa bagong tipan, yun ang bansig sa kanya. David was a man after God's own heart or after the heart of God. So, ang tanong kasi, paano mangyayari na tayo ay maging kagaya rin ni David? Tayo ay maging after God's heart, di ba? Yung puso ng Diyos ay puso rin natin. Yung tibok ng Diyos ay tibok rin natin. Paano mangyayari yon? Kilala si David na maraming victories, maraming failures, at marami din siyang pain. Actually, yung pandemya, ano pa ba ang pandemya? Yung mental problem. Ang tawag sa panahon natin ngayon? Mental health? Yan. Naranasan ni David yan. Kaya nga sabi niya sa Psalms 51, sabi niya, you have broken my bones. Yung deep sorrow talaga naramdaman ni David. Yun yung time na kung saan siya ay nagkasala sa Panginoon. Yun yung time na kung saan nirebuke siya ng isang propeta. Si Propeta Nathan. Sinabi niya, ikaw yun. Ikaw yung tampalasan. Tampalasan na mayaman, na kinuha pa yung nag-iisang alaga ng isang mahirap at pinakain mo pa sa yung mga bisita. Ikaw yun. Diba? Kung meron mang papatayin, ikaw yun. Sabi si David, di ba? So, pero, kahit na ganon, dahil ang nangyayari kasi kay David, sinusot niya. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung puso ni Lord? So, ang tanong ko sa araw na to, meron ba tayong ganon? Yung puso ni Lord ba, hinahanap natin na maging puso rin natin? Inaalam ba natin yung puso ng Diyos? Yan. Inaalam ba natin? O baka naman, titin lang natin na kailangan makita ko yung Biblia para mabasa ko ano sinasabi ng Panginoon. Ano yung don'ts, ano yung mga do's and don'ts. Yan. Pero kapag sinabing, Ama, okay lang ba? Nakatapat ba sa akin? Nakikita to? Yan, ganun mo na konti. Hindi, gagano'n mo. Ganun. Kasama yung paa. Yan. Okay na? Yan. So, even David have sinned or taking so many times na nagkakasala si David, nakakabalik siya kasi alam niya kung paano i-please ang Panginoon. So, David was a man after God's own heart. Isang bagay ang very significant kay David. Alam ko ano? Sabi niyo ano? Ano? Yeah. Parang wala nang kaboy-boy. Hindi pa tayo nag-almusal Worship. Yun. Sa pag-uusapan natin ngayon, walang iba kundi ang worship. Si David, talagang, yan na yung title niya ni David. Yan na yung ginagawa niya. Nagwo-worship na sa Panginoon. Pero merong isang bagay na kung saan terrible talaga na siya ay nagkaroon ng isang pagkakasala. Na kung saan it cost something. It cost 70,000 men. Patay. Ganon. So, our title for today is The True Worship That Changes Everything. 1 Chronicle chapter 21. Actually, ang slide ko ay nasa 67 slide. Dami, no? Grabe, sabi ko, kaya ko ba tapusin ito? So, pag hindi, isi-series na lang natin, paki-timer lang ako. The true worship that changes everything. O yung pwede natin sasalin, my best. My very best for your praise. Ano ba? My worship to your blessing. Ganyan. Basta, the true worship that changes everything. So, una, makikita natin dito na yung true worship na yan, meron niyang blocker. Ibig sabihin, si David, nag-worship na siya, pero one time, nakagawa siya na kung saan ito ay na-block, yung worship niya na yun. Tandaan natin, ang salitang worship, ano yung ibig sabihin ng worship? Ito worship to, di ba? Nandito kayo. Pero meron ding worship na araw-araw tayo nag-worship
worship sa Panginoon, yung buhay natin is a life of worship. Tama? Our life is a life of worship. Pumunta tayo sa bahay, sa kusina, sa eskwelahan, sa trabaho, kung paano tayo gumalaw, it will define our worship to God. Tama po? Halimbawa, bigla na lang may kumat or bigla na tapos minura ka. Kapag nagmura ka, hindi yan yung worship natin sa Panginoon. Pero pag, pasensya na, bakit mo ginagawa yun? Kasi worship mo yun sa Panginoon. Tama po? The true worship that changes everything. Ang hirap ng walang mic, Una, disobedience block true worship. 1 Chronicle chapter 21, tignan po natin, and Satan rose up against Israel in insight. Sabi nyo nga, insight. David to take a census of Israel. So David said to Joab and the commander of the troops, go and count the Israel from Beersheba to Dan. Then report back to me so that I may take how many there are. Unang bungad pa lang ng chapter 21 ng 1 Chronicle, si Satanas kaagad ang may kagagawan. Bakit? Gusto niyang ang bansang Israel ay tawag doon kalabanin. Kaya ginawa niya, ang pinakapuno, hari that time, si David, talagang sinabi niya, mag-census ka. Magbilang ka. So, sino rito yung mahilig magbilang? Magbilang. Halimbawa sa trabaho, ako na naman naghugas. Parang ako na lang lagi rito sa bahay, Nagbibilang. Diba? Ako na lang. Dito sa church. Dito sa church. Ako lang na lang lagi nagsisilbi sa church. Ang dami ko nang ginawa sa church. Nagbilang. Si Satanas pala may kagagawa nun, Alam nyo, whether we like it or not, mag-work naman talaga tayo. Whether we like it or not, gagawa tayo. Bakit? Mamamatay tayo pag hindi tayo gumawa. Sa work, sa trabaho, siguro, tinatambakan ka ng work. Di ba? Ang dami ko ng trabaho. Nagbilang. Ang gawa pala niyan, si Satanas. Or, meron akong paycheck, meron akong bonus. Binilang mo ngayon, nagbilang. Di ba? Bakit? Paano nangyari yung pastor? Makikita niyan. So, hindi naman lahat ng pagbibilang ay masama sa Panginoon. Pero this time, pinakita rito, baka lang naman. Baka yung mga nangyayaring misfortune sa inyo, baka yung mga nangyayaring kaguluhan sa inyo, baka kasi nagbilang kayo. Hindi ko alam kung anong pagbibilang na ayaw ni Lord sa ginawa ninyo. Tama? Alam niyo po, sa oras na magbilang tayo, diyan papasok yung sama ng loob. Diyan papasok yung inggit sa ibang tao. Siya walang ginagawa. Wala namang ginagawa si Irish Ako lang naman gumagawa dito Diyan papasok ang anger. Diyan papasok lahat ng bulong ng dyablo, papasok diyan sa oras na ikaw ay magbilang. Sa trabaho, sa bahay, ang isang mag-asawa, buti lang kami, hindi kami nagbibilangan Pero ako na lang naawa kasi sobrang sipag talaga ng asawa ko. Minsan galing pa siya sa trabaho, siya pa yung magluluto sa bahay. Pero hindi siya nagbibilang. Ako na nga nagtatrabaho dito, ako pa yung magluluto, ilang beses na ako. Hindi ka naman ganun Bibilang. So si Satanas, in-incite si David para magbilang ng kanyang tropa. Bakit niya ginawa yun? Si Joab, siya ay napagkakatiwalaan niyang general. Si Joab. So alam na alam ni Joab yung likaw ng bituka ni David. Alam niya yung hininga ni David. Alam niya yung puso ni David. Kaya nga sabi niya, go and count the Israelites from Beersheba to Dan. I-report mo sa akin kung ilan. Alam niyo kung anong naging dahilan kung bakit niya pinabilang?
Wala namang gera na pupuntahan si David. Wala naman. Parang nagbilang lang siya para malaman niya kung gaano kalaki yung army niya. Kung gaano na siya kayaman. Kung gaano na siya ka-sustained. Diba? Wala nang makakatalo sa akin. Minsan po yung kaaway natin eh. Kapag nagbibilang tayo. Lalo na yung mga achievement natin. Kaya walang dumarating na bagong achievement eh. Kasi nagbilang tayo. Tama? Si David, ganun po yung nangyayari. Naalala ko nung isa sa mga salawikain ng mga matatanda. Huwag mong bilangin ang itlog ba yun? Habang di pa napipisa ang... Huwag mong bilangin sisi hanggang di pa napipisa ang itlog. Kasi baka mamaya lahat yun bugok. Ama? Pero sa inyo, bilangin ko na. Hindi naman kaya siguro lahat kayo bugok. Di ba? Sisiw kayo lahat. Di, pero totoo yan, hindi pa pumapasa sa exam, nag-celebrate na. Nagbilang. Nangyari, bokya, itlog nangyari. Ipasa mo muna. Nauna pa yung So David said to Joab. So pag sinabing incite, encourage, or provoke, marami ba nagpo-provoke ngayon na magbilang sa inyo? Si Satanas yun siguro. Di ba? Minsan ang pagbibilang, kung ayaw ng Diyos yung ginagawa ng pagbibilang mo, may mangyayaring masama. Provoke, driven, impelled, press, binubuyuan. David, magbilang ka. Ang dami mo ng army. Ya? Sa'yo lahat yan. Ya? Bilangin mo. Alam niyo po, hindi naman masama magbilang. Pero kung magbibilang ka dahil parang pinagmamalaki mo yan, hindi mo na kailangan ng Diyos, doon nagagalit si Lord. Sabi ni Diyos sa verse 3, but Job replied, may the Lord multiply His troops 100 times over my Lord the King. Are they not all my Lord's subjects? Why does my Lord wants to do this? Why should bring guilt to Israel? Bakit kailangan magbilang? Sa'yo naman lahat yan eh. Hindi ba nasasakupan mo yan? Sabi nung kanyang general, si Joab. Di ba nasasakupan mo yan? Bakit kailangan yung pang bilang? Bakit ka magbibigay ng guilt sa Israel? Alam kasi ni Joab na ang pag nagpabilang si David, mawawala na yung connection niya at hindi niya na mapiplease si Lord. Kasi si David, mula nung bata pa, ang buhay niya ay nakasandal lagi sa Panginoon. Nung tinalo niya si Goliath, sabi niya, it is the Lord. Hindi ako yung tumalo dyan. Ang Panginoon ang siyang lumaban para matalo si Goliath. Nung hinati niya ang Red Sea, hindi pala Red Sea, Moises pala yun. Yeah. Dapat po, maintindihan po natin. For the king words, however, overruled Joab. So Joab left and went through Israel and then came back to Jerusalem. Wala, ang utos ng hari ay hindi mababali. Oy, baka may nagbibilang din sa inyo rito, nakailang atin na ako, next naman mag-atin ako. Ako sa isang taon, dapat 2 attend lang ako. Huwag naman gano'n. Nagbilang yun. Parang gano'n. 5. Joab report the number of fighting men to David. Yung mga fighting men, nireport ni Joab kay David. Sabi niya, in all Israel, there were 1,100,000. Wow, dami who could handle sword, including 470,000 in Judah. Wala ka namang kailangan patunayan, David. Wala ka namang kalaban, ba't mo pagbibilangin? O ito yung mo, meron kang 1,100,000. Grabe yan, David, wala na makakatalo sa'yo. Kasi at that time, alam niyo ba that time, ang army dati, hindi naman ganun kadamihan.
Dito 1 million na. Hindi ka mukha ngayon, dumami na talaga yung population. Marami na talaga. Pag nagkaroon ka ngayon ng, actually tayo, ang army natin, nasa ano yata ang army natin ngayon? Nasa 90,000, parang ganun. So, 1,100,000 men who could handle sword, ibig sabihin fighting men, at meron pa sa Judah. 6, but Joab did not include Levi and Benjamin in the numbering because the king's command was repulsed to him. Ulanigan ni Joab na mali yung ginagawa ng hari na to, itong si David na to. Kaya hindi niya na binilang yung lahi ni Levi, which is the priest. Alam niyang kapag binilang niyan, magagalit yung mga priest, magagalit yung lahi nila Levi, magagalit yung lahi nila Benjamin. Kaya alam niyang merong commotion na mangyayari, friction kapag ginawa niya pa yon. And sabi niya na, this command was also evil in the sight of God who He punished Israel. Yung command ni David na bilangin, na magkaroon ng census, sabi na, yun ay evil sa paningin ng Diyos. Kaya minsan, may mga pagbibilang tayo na evil sa paningin ng Diyos. Dapat isipin natin, mali pala yun. At yun pala ay bulong ni Satanas. Lalo na kapag mag-i-incite ng mga maling gawa, maling action. Diba? Huwag ka nang pumunta doon. Bakit? Nakailang ka naman ng punta doon, di ba? Naka-ano ka na? O, bilang. Ay, huwag na tayo huwag na tayo mag-worship sa Panginoon. Bakit? Meron naman na tayo eh. Kaya minsan dito, yung mga nagpapapray ng trabaho, gusto kong yakapin eh. Pastor, pray mo ako, sige, pag-pray kita, tapos yayakapin ko. O, ba't mo niyakap, Pastor? Kasi hindi na tayo magkikita eh, kapag nagkatrabaho ka na, tapos magiging masama na akong pastor sa'yo, baka sabihin yung tights mo lang ang gusto ko. Ang gusto. Siyempre, iiwasan mo na ako. Mag-ano tayo, kaya yakapin na kita, kapatid. Halos sarap gawin ng ganun eh, no? So, 8, then David said to God, I have sinned greatly by doing this. Na-recognize ni David na siya'y nagkasala. Now, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Nagkamali ako. Panginoon, tanggalin niyo sa akin. Siguro nagbilang ka lang, mali ka na sa Panginoon. I know this sermon or message na to, minsan nyo lang itong dadaanan. Ako din eh. Sa totoo lang, hanggang alas 5 ako ng madaling araw para matapos to. Kasi nga, medyo repulsive ako na gawin ito. Pero, yun talaga ang Panginoon eh. Kapag yun talaga ang gustong pasabi ng Panginoon, ito talaga gustong pasabi ng Panginoon. Kasi nasa foundation tayo eh. Worship is a very part of our foundation sa church. Pag hindi tayo mahilig mag-worship, may problema tayo. Tama po? Now, bakit nga ba? David sins is a heart problem. So David counted the fighting men not out of stewardship, but of self-reliance. Hindi dahil sa stewardship, self-reliance na yung ginagawa niya. God was displeased because David shifted from trust God's power to human strength. Hindi na sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga si Gideon, di ba, ang dami niyang fighting men. Sabi niya, hindi, alisin niyo pa yan. Alisin hanggang sa 300 na lang yung natitira. Yun na lang. Yun ang pinadala niya upang, ang sabi ni Lord kasi, baka kasi sabihin niyo nanalo kayo kasi marami kayo. Gusto kong patunayan yung kapangyarihan ko. Gusto ko kuntiin mo lang yung kasama mo, Gideon. So, yun ang Diyos. Yun ang gusto niyong gawin. Alam niyo po, bakit walang galaw ang Panginoon sa inyo? Kasi kulang kayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Aray ko. Amen po. Gagawa ang Panginoon sa inyo. Magmimilagro ang Panginoon sa iyo. Ang problema, masyado tayong nananangan kung ano yung alam natin. May sakit. Uy, kailangan natin dalhin dito sa pinakamagaling na doktor. Kailangan may gamot, kailangan may gano'n. Nawala na yung pananampalataya. Ano pa ba? May
may kakulangan sa pera, ay kailangan kong magganito, mag-save. Alam nyo, ang dami nagsisave hanggang ngayon wala pa rin ipon. Nakukuha. Hindi ko sinasabing huwag kayong magplano, pero sana naman pag nagpaplano kayo, kasama si Lord. Kasi pag hindi nyo sinama si Lord sa inyong mga plano, sinasabi ko sa inyo, yung nakaipon kayo ng 10,000, babasagin nyo yan, kukunin nyo yan para pantakip doon sa bagay na nangyari na naman sa inyo. Ang tawag doon, butas na bulsa. Lagay ko ng ligay. Tama po? So, it was a hard problem. Kaya hindi na-display si God sa kanya. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 5, this is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man's, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from God. Alam mo, masakit ito kung ikaw nananangan sa sarili mong kagalingan, kung ikaw nananangan sa tao. Masakit ito. Bakit? Curse ang sinabi doon. Sumpain. Pinasulat ng Diyos kay Propeta Jeremiah. Sabi niya, susumpain ko yan. Yung mga taong nananangan sa tao, nananangan sa sarili niyang lakas. At nagdodraw ng flesh sa kaya niyang gawin. Alam mo, ang pinakamasarap na mangyari sa buhay natin, yung alam mong hindi mo kaya, tinulungan ka ng Diyos, nagawa mo. Di ba yung magiging top-notcher ka sa exam? Bumasa ka sa exam, hindi ka naman nag-review dahil tinulungan ka ng Diyos. Hindi yung review ka ng review, tapos, anong nangyari? Bagsak pa din. Proverbs chapter 5, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Trust. Alam mo, ito yung binigay ng isang pastor sa akin, nung bago pa lang akong mananampalataya. Ang dami kong tanong, pero sinasabi sa akin, alam mo, ang dami mong tanong, ba't hindi ka na lang kaya magtiwala sa Panginoon? Tama po? Pangalawa, anong una? Points? Disobedience blocks true worship. Umabante tayo. Blocks true worship brings pain. Kapag pala ang true worship natin sa Panginoon, nagdudulot siya ng kasawian, kasakitan, sakit. Yung ginawa ni David, hindi siya wala-wala lang. Kaya mahalaga po na dapat po nating ipag-pray yung mga namumuno sa atin. Kasi kung ano man ang ginawa nila, tayo din po ang siyang magsasuffer. Ipag-pray natin yung gobyerno natin, yung presidente natin, kasi kung may mangyari sa kanya o yung mali-mali yung mga desisyon niya, tayo pa rin naman ang magsasuffer. Tama po? Palitan na lang natin, pastor. O sige, palitan natin. O yung gano'n na naman. Hindi mo pa rin pag-pray yung pumalit. Ano mangyayari sa atin? Ang pinakamahalaga talaga bilang Kristiyano na ito talaga biblical, ipag-pray natin yung mga namumuno sa atin. Kahit sino pa sila dyan. Kahit kurakot, gagamitin ng Diyos. Di ba? Para magbigay ng maganda sa atin. Isipin nyo na lang, no? Sila Hitler. Hindi nyo ba alam, si Hitler ng panahon nila, siya ay revered. Siya ay hero ng bansang Germany. Yung mga technology nila talaga nakatulong talaga. Pero syempre, tao yun. Walang Diyos yun. Kaya kailangan pinagtulungan siya. Patay. Di ba? So, blocks true worship brings pain. Worship ka ng worship, meron palang blocker. Nagbilang ka eh. Kaya minsan ayaw na natin gumawa sa church. Kasi akala natin, ang dami na natin ginawa. Kaya hindi natin nasusustain eh. Kasi nagbibilang tayo. Alam niyo po, kung gusto niyo po magtagal sa ministry, wag po kayo magbilang. Makikita niyo, ang dami ko na palang nagawa. Nagawa ko yun? Napunta pala ako dyan. Yung nga lang kasi, nagkaroon lang ng concert. Wala na. Parang yun na yung pinaka-trophy niya. Ako po, 2 concert na yung nangyari sa akin. Pero hindi ko tinitake yun as my trophy. Pero kung magbibilang po tayo, hindi na mangyayari yung mga ganun-ganun sa atin. Kasi
Parang ano yun, sumbatan dito eh. Wala. Walang mangyayari talaga. Huwag natin bilangin yung mga paglilingkod natin sa Panginoon kasi ang Diyos naman, bibigyan niya yung kung anong nararapat ni reward para sa iyo. Si David nagbilang eh. Kaya masama loob ni Lord eh. Para sinasabi ni Lord, hindi ba ako may gawa niyan? Hindi ba dati napakakunti lang ninyo, ngayon bibilangin mo? Yeah? Parang, hindi ba ako ang puprovide sa'yo? Hindi ba ako nananalo para sa'yo? Ako yung nagpapanalo sa'yo sa mga gera mo, sa mga laban mo. Ako nga nag-ano sa'yo ng hari eh. Kung meron man pwedeng magbilang, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi natin po pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, ang dami ko na nagawa sa iyo, ha? Lord, ilang taon na ako sa ministry, Lord, ha? Hindi pwede. Dahil simula pa lang, sinustay na tayo. Pansit Canton nga lang pagkain natin dati, masin-masaya na tayo. Ngayon, pa sa Starbucks na eh. Meron pang ano. May bottle pa, oh. No? Pangilang bottle na yon? Sige, magbilang ka. Black's true worship brings pain. Tignan natin. Sa verse 8, the Lord said to God, David's here, go and tell David, this is what the Lord says, I am giving you 3 options. Choose one them for me to carry out against you. So, nagbilang si David, nagsense si David, na-displease si God. Ngayon, nung na-display si God, nakita ni David yung kanyang kalagayan na mali ang kanyang ginawa. Ngayon, nagmamakaawa siya kay Lord. Lord, wag mo nang patawarin niyo na ako. Hindi ko naggagawin magbilang. Sabi sa kanya ni Lord sa pamagitan ng isang propeta, mamili ka, 3 option. Ito, papipiliin ko kayo. Gusto niyo rin to? So God went to David and said to him, this is what the Lord says, take your choice. Sige, nagkamali ka, nagmamakaawa ka ngayon. Bilang-bilang ka pa kasi. Mag-take your choice. Una, 3 years of famine. Pili na. Sa mga nagbilang dyan. Gusto niyo ba ng 3 years of famine? Pangalawang choice, 3 months of being swept away before your enemies with their sword overtaking you. Sabi niya, 3 months kang maghahabulan, magkikipag-away ka, magyegera ka, 3 months kayong walang humpay na maglalaban, pero mamamatay kayo after 3 months. Yung sword nila, madadali ka din. Pili na! Pangatlong choice, 3 days. Gusto ng 3 years. Ayaw. Siyempre, sino ba naman? Sino gusto ng 3 months? Ayaw din. Ito naman, 3 days lang. Baka naman. Grabe pinapili talaga si David, no? 3 days of sword of the Lord, says the plague in the land, with the angel of the Lord ravaging every part of Israel. Now then, decide how I should answer the one who sent me. Mamili ka dyan. Sabi ni Lord, mamili ka dyan. 3 days na maglalagay ng plague sa buong Jerusalem, sa buong Israel. Yung angel of the Lord, wala siyang gawin kundi pumatay. Alam niyo, napansin ko, yung plague, mga plague, angel of the Lord ang siyang may dala kahit sa Revelation. Kaya yung COVID, di ba plague yun? May dala nun, angel of the Lord. Sino nagsugo? Di ba? Meron kasing gustong gawin ang Diyos. Kaya sinasabi ng iba, hindi, si Lord naman. Hindi, ito. Malinaw. Kung hindi ka pa naman matakot kay Lord, kala nyo lang, love lang si Lord, ha? Love lang. Praise worship. Hindi. May parusa din talaga ang Panginoon. So, ito sabi ni David, 13. David said to God, I am in deep distress. Let me fall into the hands of the Lord. For His mercy is very great, but do not let me fall into human. Sabi niya, lito na ako, distressed na ako. Pero mas gusto kong mamatay kay Lord kaysa dun sa kamay ng kaaway. So pinili niya yung 3 days. And
In 15, and God sent angel to destroy Jerusalem. O, nagpadala. Dahil 3 days ang pinili mo, nagpadala ngayon ng anghel para i-destroy ang Jerusalem. But as the angel was doing, the Lord saw it and relented concerning the disaster, said to the angel who was destroying the people, enough, withdraw your hand. The angel of the Lord was then standing at the threshing floor around the Jebusite. So ginagawa na ng anghel, pero pinigilan pa rin siya. Anong pinili ni David? 3 days. So ginagawa na ng anghel. Hindi sinabi ito kung isang araw, o baka naman oras pa lang ito. Oras pa lang yan. Pero napaka-merciful talaga ng Panginoon, ano? Pinigil niya. So David looked up and saw the angel of the Lord standing. Nakita niya ang angel of the Lord nakatayo between heaven and earth. Between heaven and earth. Ito yung earth, lupa, ito yung heaven. Sabihin, nasa gitna siya, lumulutang. Ba? Wala namang nakalagay na may pakpak. Siguro may pakpak to, no? Wala kasi siya yung Biblia eh. With a drawn sword in his hand, extended over Jerusalem. Nakaganon. Nakaganon sa Jerusalem. Parang, ikaw kaya, may makita kang ganon, may nakasalubong ka, may taga, nakaganon sa'yo. Naglalakad ka lang naman, nakaganon sa'yo. Kaya wala, Chief, pag-usapan natin to. Anong problema mo? Ito yung ginagawa ng anghel. Nung pinigil siya ng Diyos para gawin, ang ginagawa niya, nakaganon pa rin siya. Siguro, nakaamba pa rin. So, then David and the elders clothed in sackcloth, bila silang naglagay ng sackcloth, yung worship nila, nag-worship sila, nag-repent sila, talagang nagmakaawa sila, face down. So, 17, then David said to God, "Was it not I who ordered the fighting men to be counted?" Ako yung nag-order na i-count, magkaroon ng census. Ako kasalanan ko to, sabi ni David. Alam niya, nagkamali siya. Bilang-bilang pa kasi. Sabi niya, the shepherd sinned and done wrong. Ako yung nagkasala. Ako yung namumuno sa kanila. Ako yung shepherd nila. Ako yun, sabi ni David. Pero sila, mga sheep sila, are but sheep. What have they done? Wala naman silang kinalaman. Lord, my God, let your hand fall on me and my family, but do not let these people plague remain on your people. Huwag niyong hayaan na sila. Nagmakaawa si David. Nung nakita niya ang anghel. Tingnan po ninyo, David's sin brought a plague. God allowed discipline, but also offered mercy through repentance. Kasi nangyayari na eh. Kaya, minsan po, yung mga plague po na nangyayari sa buhay natin, baka kasi, kagaya ni David, may pagbibilang din tayong hindi nagustuhan ng Diyos. Ako minsan, nung hindi ko pa ito naaaral, kasi matagal ko nang pero ngayon ko lang talaga deep. Naisip ko may mga bagay din sa buhay ko na nagawa ko rin ito eh. Nagbilang ako eh. Kapag titingnan ng passbook, ang dami kong pera. Dati. Ngayon, at wala nang laman to. God's discipline is corrective. Tandaan po rin, not just punitive. It redirects us to Him. Yun lang ang gusto ni Lord. Nagkamali si David para makonpel si David na magsisi siya, padala ng plague para magsisi siya. Hebrew chapter 12 verse 6, because the Lord disciplined the ones He loves, and He chastened everyone He accepts as His son. Kapag pinapalo ka o didisiplin ka ng Panginoon, anak ka niya, huwag ka na magtampo. Sabi ng iba, kung kailan ako naging Kristiyano, sa kadaming problema dumating sa akin. Kasi anak ka na niya. Ayaw na niyang balikan mo yung mga bagay na pinaiiwanan sa'yo. Ganun po yun eh. Alam din kasi ni Lord eh.
Alam niyo ba yung pagpapalo ng Panginoon? Alam niyo yung ginagawa niya? Paghuhubog sa puso yun eh. Halimbawa po, dati talaga palaaway ka eh. Di ba? Kunwari si Ryan, di ba? Malamang kung ano, talagang magigipag-away talaga ito eh. Pero ngayon, parang, yan. Hallelujah. Kita ko, inaaway siya ni Jeng eh. Pero siya, ganun-ganun lang. Siguro, binata-binata pa ton. Che! Oh, ganun siguro yan. Alam niyo ba't nangyayari sa atin yan? Kasi hinuhubog niya yung puso. Kung dating palaway ka, magpapadala si Lord ng mga away sa'yo para ayusin niya ang puso mo. Di ba? Parang gustong-gusto, gigil ka na. Gusto ko na siyang talagang yakapin sa liig. Yan, gano'n. Gigil ka na. Binibigyan ka na niya ng patience. Hinuhubog ka na kasi. Gano'n si Lord. So, Psalm chapter 51 verse 17, my sacrifice, O God, is broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Tandaan po ninyo, when facing consequences, respond with humility, prayer, and repentance. Kapag nagkaroon ka ng mga maling gawa at mayroong mga consequences, alam mo, yan yung sign na mag-repent ka na. Balik ka sa worship sa Panginoon. Balik ka sa eagerness sa Panginoon. Alisin mo yung mga bagay na nagkakaroon ng hindrance sa'yo para hindi ka mag-worship sa Panginoon. Tanggalin mo yung pagbibilang. Pagbibilang talaga eh. No? Yun talaga kasi dito eh. Nagbilang si David eh. Nanangan sa sarili niyang lakas. Ako sa totoo lang po, marami na po akong naranasan bilang pastor. Sabi ko kay Eva, masaya na ako. Pero yung ginagawa ko ngayon para sa Panginoon at para sa mga susunod sa akin. Na sana, Lord, bago ko iwan, malaki naman. Malaki naman na church. Diba? Yun naman yung talagang puso ko. Pero sabi mo, si Reden na naglingkod na buhay, masaya na ako dun eh. Naipaglaban ko yung dapat ipaglaban, kahit konti, naitaguyod, nanatili. Diba? Nakita ako, nagkaroon ng mga spiritual growth. Masaya na ako dun. Pero, sabi nga, Lord, gusto ko bang gamitin nyo ako para kapag yung next generation ay mayroon talaga silang kumbaga mas malaki. Parang ako lang si David at si Solomon hinahanda ko. Ganun lang yun. Amen po. Kaya kapag may consequences na, dapat go to prayer. Humility, magpakumbaba ka na at repentance. And pangatlo, pain becomes a call to true worship. Tandaan po ninyo, kapag meron ka ng pain, yan na yung call para magsimula ka uli mag-worship, mag-true worship. Alam mo ba't mahalaga itong inaano ko sa inyo? Baka lang naman, meron tayo ritong mga nagsisilbi sa Panginoon. Mechanical na lang. Kailangan kasi ni pastor. Walang kasama si pastor. Ba? Wala na yung joy of serving the Lord here. Alam mo, patay na yun. Wag po. Lagi ko sinasabi sa inyo, wag niyong agawin. Hindi ko aagawin yung blessing na para sa'yo. Kaya kung mag-serve ka sa Panginoon, mag-serve ka as if nag-serve ka talaga. Umawit ka sa Panginoon, umawit ka. Wag yung dahil napipilitan ka lang. May dumating o wala, mag-serve ka sa Panginoon. Tama? May confirmation o wala, alam mong kay Lord ka magsisilbi. Bali wala sa'yo sasabi ng ibang tao, pupunta ka. Magsiserve ka, magmi-ministry ka. Tama po? Ako po, dyan po ako na rebuke dati. Sabi sa akin, magsisilbi ka lang ba kapag marami kang mga tauhan? Marami kang mga workers? Magsisilbi ka lang ba dahil meron kang gift of healing? No. Magsiserve ako kasi siya talaga yung karapat-dapat na pagsilbihan. Amen po? 18, then the angel of the Lord ordered God to tell David to go up and build an altar on the threshing floor of Arauna. Tama ba? Arauna. The Jebusite, so David went up obedience to the word of God,
had spoken in the name of the Lord. Nasabi ko na ba rito, kung makita rito, alam niya ba yung cause nung ano? Ay, hindi ko yata nailagay dito. Yung cause ng plague, 17, 18. Ang cause lang naman ng ginawa ni David, 70,000 men patay dun sa plague. Hindi ko yata nailagay dito. 70,000. Wala pa siguro isang oras yun. Buti pinigilan ni Lord. 70,000 ang namatay. So David went up obedience to the word that God had spoken. Sabi ni God, ni Propeta God, mag-build ka ng altar sa Panginoon. At minsan, kapag nagkakamali tayo at na-recognize natin at mga may consequences, nararamdaman na natin yung sakit. May mga problema na, alam mo, ang gagawin mo, mag-build ka ng altar. Yun ang sinabi niya kay David. At sa tingin ko, yun din ang dapat ginagawa natin. We must build an altar. May altar ba kayo sa bahay nyo? May altar ba kayo sa trabaho nyo? Dapat po meron po kayong altar. Anong altar? Ano gagawa ka ng altar? I-dedicate mo yung certain lugar doon sa, kunwari ito, lamesa mo. Lagyan mo ng Bible. At Lord, this is my altar. Pag sinabi mong altar yan, ni kape, hindi ka maglalagay dyan. Bible lang. Dapat po yun. Parang sacred place. Dapat nagbibuild tayo ng altar kahit saan tayo magpunta. Kung saan yung nasa work ka o nasa bahay ka, meron kang altar doon. Wag naman yung kami, yung kinidnap ni ano Mga nakita ko, Kristyano ka diba? Paano malaki na dyan? Sasakalin kita. Sabi mo kasi, Pastor, iba yun, hindi ganon. Oh Lord, mahabagin. So, God tells David to build an altar on the threshing floor of Araunah. Tinuro ng Diyos kung saan siya dapat mag-build ng altar. Pag sinabi kasing threshing floor, alam mo ba yung hindi palay trigo ba yun? Basta yung pagkain nila doon. So, iaakit doon sa high place, hinahangin yun. Malakas ang hangin doon. Kaya kusang naaalis yung mga hindi dapat na, kunwari, balat ng, yung alam yung gano'n, yung nang ihap. Tipa yung ginaganon ganon. Doon sa lugar na yun, mahangin talaga doon. Kaya doon tinuro ng Diyos na mag-build ng altar. Doon sa high place. So while Araunah was threshing wheat, he turned and saw angel, his 4 sons who were with him, he hid himself. Then David approached and when Araunah looked and saw him, he left the threshing floor and bowed down before David with his face to the ground. Yung may-ari ng threshing ground na yon, nagbow kay David. Nakita yung hari bumaba sa kanya. So David said to him, "Let me have the site of your threshing floor so I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped. Sell it to me at the full price." Para mawala yung plague, sabi ganon, bibilhin ko yan. So David said to him, So Araunah said to David, "Take it." Sabi, sa'yo naman yan Ikaw ang hari dito sa buong Israel "Let my Lord, the king, do whatever pleases him. Look, I will give the oxen for the burnt offering, the threshing sledge for the wood, and the wheat for the grain of offering. I will give all." Lahat yan, bibigay ko, lahat yung pang-offer na yan. So God provides a place for true worship. God transform our painful experience into opportunities to worship Him and the sincerity. Minsan kapag walang nangyayaring masama sa atin, minsan hindi sincere ang natin, worship natin. Kung kailan tayo nagkakaroon ng tinatawag na gusto mo pag-isa dahil may problema, minsan doon mo pa nakakusap si Lord. Tama po? So take heart today if you're hurting, if you failed, if life feels heavy, tandaan mo, God is calling you to the altar. Not to condemn you, but to restore you. Not to shame you, but to embrace you. Not to remind you of your pain, but to fill you with His presence. Amen po?
Now, tuloy na natin. Anong oras na ba? Kaya pa? Agas-dos tayo? So, di ba, anong una? Disobedience blocks true worship. Pangalawa, block true worship brings pain. Pangatlo, pain become a call for true worship. At pang-apat, actually, worship requires sacrifice. Pero bago yon ng sacrifice, ibigay ko lang sa inyo itong mabilisan lang to. True worship requires sacrifice. True worship requires sacrifice. Merong 4 na kinds of sacrifice. Una, may tinatawag na paganistic sacrifice. Yung paganistic sacrifice na to, ito yung sacrifice without relationship. Pupunta ka lang, nagsasakripisyo ka, pero wala ka naman talagang relationship dun sa gods na yon. Offering to manipulate gods, not to honor God. Kaya bibili ka ng pungsoy, hindi mo man kilala yung Diyos-Diyosa ng pungsoy, bibili ka para mayumaman ka. Tama? Kung ano na mga gagawin mo, bibili ka ng pusang gumaganong-ganon. Diba? Pero wala ka namang relationship dun sa pusang gumaganong-ganon. Tama po? Meron kang ritual but no relationship. At minsan, yung worship natin sa Panginoon o yung sacrifice natin, paganistic. Bakit? Kasi, nagbibigay tayo dahil may gusto tayong kunin kay Lord. Hindi po ganon. Dapat hindi tayo paganistic. Tingnan po sa Levitico chapter 10, verse 1-3. Noon sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya inuutos sa kanila. May utos ang Lord At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Si ano to? Anak ni Aaron to. Namatay sila. Hindi kasi yun ang apoy na gusto ng Panginoon. Pero ginawa pa rin nila. Pagkatapos ay sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang sinabi ng Panginoon, ako'y nagpapakita sa banal sa mga lumalapit sa akin at ako'y nalululhati sa harapan ng buong bayan at si Aaron ay nanahimik. Alam din kasi ni Aaron. Minsan may mga sacrifice tayo, akala natin okay sa Panginoon. Pero alam mo, hindi na nang nire-require ng Panginoon. Kaya madalas kong sinasabi, mag-ministry tayo, mag-ministry tayo ng buong puso. Kasi alam bakit napagod ka na Naglagay ka na ng oras. Tapos gagawin ko ba? Ako na naman, si pastor kasi. Yeah. Paganistic. Yung sakripisyo mo, paganistic yun. Kasi hindi buong puso mong ginawa. Dapat gagawin mo yon dahil alam mong may relationship sa Panginoon. Alam mo, hindi nyo mo kailangan Hindi nyo kailangan si church na to para mag-worship kayo ng tama. Kahit siguro, hindi ako magpakita rito sa loob ng 1 taon, mananatili kayo kasi alam nyo, si Lord ang pinagsisilbihan nyo, hindi si pastor. Tama? Gusto nyo ba? Magbakasyon muna ako. Pwede naman. So, sacrifice is not meant to get something from God. It is to give to God what He deserves. Nagbibigay ka sa Panginoon. Kasi deserve niya yun. Pangalawang kind of sacrifice. Ang una, paganistic. Pangalawa, pharisaical sacrifice. Ano itong pharisaical sacrifice na ito? Sacrifice without humility and for performance, not purity. Nasa church ka nga. Di ba? Wala ka namang humility. For performance lang ang ginagawa mo. Alam po ninyo, sa yabang lang at yabang, ako na ang pinakamayabang dati. Pero ngayon, nung ako naging Kristiyano, nawala po yun. Alam niyo ba kung bakit ang pinakamahirap labanan na problema, walang iba kundi family problem. Alam niyo ba yun? Ito na sabi ko kay Eva yun. Sabi ko, Ma,
Ganda ng mga wisdom na binibigay sa akin ng Panginoon. Nagdadrive kami nun. Alam mo yun? Yung tipong kapag sinaktan ka ng papa mo or mama mo or kapatid mo, ganun din naman yung mama mo sa'yo, may mga hurt din naman sa'yo, ang hirap nun, tawag doon, wounded ka. Alam nyo kung bakit? Siyempre sabihin ng iba, love. Tama? Hindi. Kasi pag sinabing love, ano yun eh, magpaparaya ka eh. Minsan ang love ay pagpaparaya. Pero bakit ganun? Nag-aaway, papatayan, bakit masakit? Alam mo bakit? Entitlement. Anak niyo ako eh. Karapatan ko. Di ba anak kita? Dapat alagaan mo ako eh. Labas kitang entitlement. Dapat lang alagaan mo ako, kapatid mo ako. Entitlement. Nawawala yung humility. Kaya nga tayo dapat makita natin sarili natin. Baka naman parasaical sacrifice ng ginagawa natin. Magsasacrifice ka, ayusin na natin. Sacrifice without humility and for performance, not purity. Sacrifice that magnifies self, not God. Kailangan ako sa church. Pag umalis ako dyan, ewan ko na lang ako na mangyari sa church. Alam mo, ilabas ko nang narinig yan eh. Yung isa, wala dito. Kaya nga nung pandemyan, tinuto ko talagang magitara eh. Kasi narinig ko yan eh. Anong mangyayari sa praise and worship ninyo pag hindi kami pumunta dyan sa church? Ang tanong, nasaan ba siya ngayon? Naglilingkod ba sa Panginoon? Hindi. Kikita ko yung mga post niya sa Facebook. Puro idols. Namatay yung pananampalataya. Huwag po natin hayaan na mamatay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Isa sa mga doctrine of the church is ganito. You may hate the pastor, the leaders, but never hate the church. Because when you hate the church, you are hating God Himself. You're hating church, Christ itself. Because Christ is the head of the church. Kung galit ka sa church, hindi issue yung kay pastor, issue kay Lord yun. Pwede pang sabihin mo, galit ako kay pastor. That's fine. Galit ako sa leader namin, hindi ako pinakain. Extra rice lang hinihingi ko, hindi pa ako nabigyan. It's fine. Pero never, ayaw ko na sa church. Ayaw mo na kay Christ. That is the doctrine of the church. Dapat nga ituturo ko yun, kaso nung nagturo si Ryan, ang dami niya na sinabi patungkol sa church. Sabi ko, okay na yun. Hahaba pa tayo. Anyway, in doctrine of the church, ituturo ko pa rin naman, siguro sa ating mga mentoring na lang. Luke chapter 11 verse 12, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako kagaya ng ibang mga tao, na mga nangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Wow! Sana. Pero bakit hindi naging katanggap-tanggap? Kasi parasaical siya. Puno ng kayabangan. Hindi niya yung ginagawa para kay Lord, ginagawa niya para sa sarili. Kaya wala ka maipinta sa kanya sa church. Antitites eh. Sabi niya, hindi rin siya nangangalun niya. Kaya nga ako, sinasabi nila, ba't ka nagpapatayo ng hindi karapat-dapat sa pulpito? Bakit? Yung Samaritan woman, inayos niya ba? Na nagkipaghiwalay ba siya dun sa kinakasama niya ngayon? Nung nakita niya yung bukal, yung the living water, di ba? Nagipag-divorce ba kagad? Hindi. Pumunta siya sa bayan, nag-preach siya. At lahat dun sa bayan naniwala sa kanya. Nakinig sa kanya. Tinanggap si Jesus. Sabi ng iba, dapat di ka nagpapatayo ng babae sa church. Ha?
Ang daming babae na nangaral sa Biblia. Kaya yung iba, walang karapatan eh. Kahit na gaano ka pagkagaling, kahit siguro tumatagos ka na sa pader, sa sobrang holy mo na. Pumunta ka sa denomination nila, nun ka, patatayuin ka nila. Dahil lalaki lang doon ang tumatayo. Yung iba naman, sobra eh. Tights pa lang, kung di ka nagtatights, di ka na pwedeng tumayo eh. Grabe, no? Sobra. Parasekal. Para sinasabi, lahat ng tumatayo dito, yan, lahat yan, wala kasalanan. Ikaw po yan. Hindi nangangalun yan. Ilang oras ba tayo? 3 oras? Overnight ba kayo? Sabi ni Kay, mali yata ako dapat. Tandaan, sacrifice is not meant to magnify God. God accept brokenness over boasting. Mali ang ano ko rito To magnify self but God. Yun. It's not meant to magnify self but God. Mamadali na. Alas 5 na ng madaling araw, buhay pa ako. Tumitilaok na yung manok. Ganun pa ako. Grabe. Pangatlo, the pleasing sacrifice o self-giving sacrifice. So, Romans chapter 12 verse 11 sabi ito, therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercies to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sino ba pwede natin Ilay. Dito ka. Sample lang naman. Dito ka. Pas Noel, dito ka, Noel. Paswell, dito ka. Si Yan, bilang nagmamadali si pagkakataon na to. Dito kayo. Dito kayo. Nako, shout out. Sana all. Gitna ka, Ilay. Dito ka sa harapan, Ilay. Para makita yung kagandahan. Yeah. Halimbawa, may manliligaw si Ilay. Halimbawa lang naman. Si Pastor Noel at si Eliasar. Diba? Si Pastor Noel, siya ay pastor, magpapastor. Kunwari, hindi pa siya pastor, nagpapastor. Gusto niya magpastor. Sino sa dalawa ang pipiliin mo? Grabe naman. Try mo. Hindi, isa lang. Mamili ka ng isa. Para sila nanliligaw. Kami na lang. Diring-diring naman sa akin. Ayaw mo, kami na lang. Si Noel, di ba? Di ba? Pangalawa, baka mabago pa eh. Pangalawa. Sige, magpapastor, pero tall, dark, mayaman. Mas gwapo siya kaysa sa kanya. Diba? Kunwari naman siya, meron pang ganun dito. May ganun pa rito. May pink. Hindi, kunwari lang. Yan. Tapos to, mayaman. Yan. So, ano yung sinong pipiliin mo? Tapos pastor po. Hindi. Magpapastor, pero ito mayaman na siya. At gwapo pa. Yung totoo hindi yung dahil spiritual or something. Yung totoo nga po. Siyempre ito. Kayo mayaman. Di ba? Nabago, di ba? Una, siyempre maka-Diyos. Pastor eh. Pero ngayon, merong mas gwapo, mas sarap. Mayaman pa. Pero yung pleasing sacrifice, ikaw yun, di ba? Dahil gusto mong ma-please si God, magsasacrifice ka, kahit na mayaman siya, kahit na may pera siya, kahit na gwapo siya, pero alam mong hindi siya ang makakapag-glorify sa Panginoon, pipiliin mo ngayon yung papastor. Sige, thank you. So, yun ang pleasing sacrifice.
So when God asks for sacrifice, He's not after the sacrifice, He's after your heart. Sa ayaw mo sa gusto, magsasacrifice talaga tayo. At alam ko, marami na kayong mga sakripisyo sa buhay. Tama? Meron na yan. Tingnan po ninyo sa Exodus chapter 30 verse 11 to 12. Then the Lord said to Moses, when you take census of the Israel to count them each one, may pay the Lord ransom for his life in the time he is counted. Then no plague will come to them when you numbered them. Gusto ko lang pong ilagay ito kasi ito yung isa sa mga bagay kung bakit nagalit si Lord kay David nung siya ay nagbilang. This is a word for you. Huwag ka magbibilang kung hindi ka mag-pay ng ransom. Pag sinabi mag-pay ng ransom, mag-sacrifice o mag-o-offering kay Lord. Kunwari, nabilang mo na yung ano mo. Kunwari lang naman, bonus. Binilang mo, bakit mo binilang? Si Moses, kailangan niya mag-take ransom. Kailangan niya mag-offering. Walang pagbibilang na masama kay Lord basta mag-offer ka sa Kanya. Kaya ka nga nagbibilang dahil nag-offer ka. Tama? Kaya karamihan, sa totoo lang, tawag doon, nauunahan tayo ng mga Chinese. Sila kasi, magkaroon lang ng konting tindahan, kaagad sa Diyos-Diyosan nila . Diba? Salamat Lord. Papaano pa yan? Papalain-line dance pa yan kung ano pa ang gagawin. Sa atin wala . Yan ang gusto ni Lord . Si David, nagbilang siya, nagalit si Lord. Kasi, una, nanangan siya sa kanyang lakas. Siya ay, inalis niya ang Lord sa equation. Pero pangatlo, dahil wala siyang binigay na ransom o offering. Sabi niya, each one must pay the Lord ransom for his life in the time he is counted. So, walang plague na mangyayari. Then, no plague will come when you numbered them. Ito yung pang-apat na sacrifice. More, di ba yung pangatlo, pleasing sacrifice. Ito, more pleasing sacrifice or yung self-denying sacrifice. Yung sarili mo na, hindi ni-deny mo na, magsasacrifice ka. So, tingnan ulit natin sa ating di ba, yung true worship requires sacrifice. 22, David said to him, Let me have the sight of your threshing floor so I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped. Sell it to me at the full price. So, 23, sabi ni Arwana, said to David, Take it, let my Lord King whatever pleases him. Look, I will give the oxen, the burnt offerings, the threshing sledge, and basa natin yan. Sabi niya, God extraordinary move requires more pleasing sacrifice. Amen. Kung gusto mo mag-move ang Lord sa'yo, i-bless ka niya, mawala yung problema mo, yung plague mo, kailangan mo magkaroon ng extraordinary or more pleasing sacrifice. 24, but the king replied to Araunah, No, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours, or sacrifice or burnt offering that cost me nothing. Hindi ako mag-o-offer sa Panginoon nang hindi ako nasasaktan. Hindi ako mag-o-offer sa Panginoon nang walang nawawala sa aking malaki. Yan ang problema sa atin. Minsan, mag-o-offering tayo sa Panginoon, barya lang kasi. Mag-o-offering tayo sa Panginoon dahil gusto natin. Amen? Kahit na nasasaktan tayo. Wala pa akong nakita nag-offering sa Panginoon na naghirap. So David paid Araunah 600 shekels of gold for the site. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. He called on the Lord answered him with fire from heaven on the altar. Natupok agad. Ibig sabihin na please niya ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Then the Lord spoke to angel and he put his sword back. Binalik na ng angel yung sword. Wala na yung plague. Kasi di ba nakaamba pa rin . Ayusin nyo. And the time when David saw that the Lord has answered him on the threshing floor of Araunah, the Jebusite, he offered sacrifice there.
gusto ko lang itong, sa inyo, 29, the tabernacle of the Lord which Moses had made in the wilderness and in the altar of burnt offering were at the time of the high place of Gibeon. 30, but David could not go before it to inquire of God because he was afraid of the sword of the angel. So, di ba kanina nagkamali si David? Nag-count siya na hindi nagustuhan ng Panginoon. Kaya minsan pag magka-count tayo, at alam ko word sa inyo to, isa sa pinakamagandang gawin na lang natin, wag na tayong mag-count. Malalaman mo, ang laki na pala. Ang unlad mo na pala. Di ba? Diba? Ang yaman mo na pala. Ang dami na pala natin. At talaga ako dati, bilang ko ng bilang. Dati, nung sa kabila pa tayo na, bibilang lagi ako. At bawat linggo, kakabilang ko, ako'y na-stress. Kasi may nawawala pa. Stress. Alam mo, mas maganda sa buhay, yung practical lang, ito this is a word for me and it's a word for you. Hayaan mo na lang. Gawin mo na lang. Huwag ka na magbilang. Sakripisyo tayo sa church. Gawin na lang natin. Mag-preach na. Hindi yung pag 999 ko na itong preach. Huwag mo ganun. Hayaan mo lang. Makikita mo, yung folder na preaching na pupuno, ang dami na. Let the Lord multiply it. Amen. Let the Lord reward you. Hayaan mo lang. Gawin mo lang. Mag-sacrifice ka lang sa Panginoon. Kung may nawala, wag mo nang lingunin. Tuloy ka lang. Mabante ka lang. Kasi sasama ang loob mo Bubulong si Satanas. Di ba, sabi kanina, si Satan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng senso si David. Kasi gusto niyang guluhin ang Israel. At minsan, ang pagbibilang, gulo lang ang abot niyan. Sa pamilya, gulo lang ang abot ng pagbibilang. Sa trabaho, gusto ko itong sa inyo. Sa 22, tapos na tayo sa 21, chapter 21. Ito, tumagos tayo sa chapter 22. Verse 1. Then David said, the house of the Lord God is to be here, and also the altar of burnt offering for Israel. Sacrifice builds the foundation of God's work. The place of David's failure becomes the place of God's future glory. Nagkamali ka, nagrepent ka, pero nang nagrepent ka, dumating pa rin yung hatol ng Panginoon, nagkaroon ka pa rin ng problema. Nung dumating ang problema, nagkaroon ka ngayon ng altar sa Kanya, nag-offering ka ngayon sa Kanya, pleasing sacrifice, sacrificial sacrifice, more pleasing sacrifice. Tama? Pero alam gagawin ng Panginoon, dahil sa ginawa mong offering, tatanggalin niya ngayon yung problema mo. At kapag tinanggal niya na yung problema mo, yun ang magiging pivot point mo. Yun ang magiging foundation mo sa buhay. Doon mo maaalala lagi ang Diyos. Itong lugar kung saan si David ay nagkasala sa Panginoon, diyan siya kinumpronta, pero yung lugar na yan, diyan din tinayo ang templo. 21, di ba? Binasa ko sa inyo kanina. Then David said, the house of the Lord God is to be here. Sa sa chapter 22, inihanda niya lahat ng gamit para gawin ni Solomon. Doon mismo sa lugar na yon, na kung saan siya ay nag-offering. At minsan kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Kung saan ka nalugmok, tandaan mo to, mag-offering ka lang sa Panginoon. Mag-repent ka, mag-offering ka sa Panginoon. Yun ang gagawin niyang main foundation mo. There's a greater glory for God. Yung templo, it symbolizes the greater glory of God. Ganun din po sa atin, kapag nalampasan natin, nagkaroon tayo ng offering sa Panginoon, yung kwento na yun ang magbibigay ng glory sa Panginoon. Para siyang magiging templo. Sacrifice builds the foundation of God's work. The place of David's failure becomes the place of God's future glory. Take note, the place of your failure will become the place of God's future glory if you give a more pleasing sacrifice. Amen? Sige, tumayo po tayo.